Ang katanungan dyan, alam ba na itong mga diehard, na itong mga taga-suporta ni Sara Duterte, kung ano yung tunay na pagkatao ng kanilang puon, ng kanilang iniidolo? Yun yung malaking katanungan eh. Karamihan dyan sa tingin ko, alam. Kaya lang kasi, baliktad na yung kaisipan nila eh. Meron tayong napanood na isang video na ganito na ang nangyari matapos mapwesto si Duterte. Ang daming mga nabaluktot na bagay sa atin. Ang hinahangaan ay yung mga taong gumagawa ng kawalang-hiyaan at kademonyuhan. Yung mga kriminal ang dapat iluklok sa gobyerno. Ganun eh. Ganun ang naging kaisipan ng mga kababayan nating nabudol. Yun yung mga diehard. Sila yung nabudol, napaniwala na maayos ang mga Duterte. Napaniwala na aayos ang ating bansa kung ang mga Duterte ang nasa pwesto. 6 na taon si Digong. Pero anong nangyari? Naging kahiya-hiya tayo sa buong mundo sa ginawa ni Duterte. At ngayon, parang gustong sabihin natin sa Sara Duterte na lubog na daw ang ating bansa at kahiya-hiya daw ang ating bansa. Bakit ganyan na ngayon ang pinoproject ni Sara Duterte? Kasi kung sakaling mapwesto siya, meron siyang gawing mabuti, konting-konting kabutihan, napakalaki na nun para sa mga diehard. Pero ang totoo niyan, sa kabila ng konting pwedeng magawa na papakitan tao na itong mga Duterte, ay yung kanilang kawalang-hiyaan. Yung kanilang motibo na maluklok sa pwesto ng pangmatagalan. Yung kanilang power. Yan ang buong katotohanan. Kaya hindi po talaga nakakapagtaka na hanggang sa ngayon, may nagtitiwala kay Sara Duterte. Karamihan dyan, ulitin ko, ay alam nila ang kawalang-hiyaan ni Sara Duterte. Pero ang nangyayari kasi, di ba nga sinasabi nila na tuwang-tuwa pa itong mga TDS habang sila ay winawalang hiya. Yan yung gusto nila. Sila ay winawalang hiya. Exciting para sa kanila yung ganyang buhay na puro kawalang hiyaan. Marami tayong kilalang diehard sa paligid natin. Hindi ko nila lahat. Pero ang lala ng epekto sa kanilang kaugalian at sa kanilang pamumuhay, sa kanilang sistema ng buhay, ang mga Duterte. Ang tindi ng kaisipan. Baliktad ang kaisipan. O eto, ang sinabi po ni Ramon Tulfo, hindi daw talaga nakakapagtaka na mayroon pa rin tiwala kay Senate President Tito Sotto ang taong bayan. At ang nakakapagtaka dyan ay kung bakit daw pinagkakatiwalaan pa ng taong bayan etong si Sara Duterte. Ang pinanghahawakan ko na sabihin na natin pag-asa ay yung pangako ni former Senator Trillanes na dapat mabulgar at makilala ng taong bayan kung ano ang totoong ugali ng mga Duterte, lalo na si Sara Duterte. At sa puntong yan, titignan natin, mananatili pa ba yung mga hindi pa alam kung ano yung totoong kaugalian ni Sara Duterte? Dahil ang totoo niyan, yung mga nakakaalam na, siguradong mananatili pa yon. Dahil pareho sila na mga demonyo. Pareho sila ng intensyon sa ating bansa. Wasakin ang ating bansa. Ayaw nila sa maayos at malinis na mundo. Ayaw nila sa maayos at malinis na pamamahala. Kaya galit na galit ang mga yan kina Attorney Leni Robredo, Senator Riza Ontiveros, Ma'am Aquino, galit na galit sila sa mga taong yan. At pinanghawakan rin natin yung promise ng nasa Malacanang na lahat ng binaluktot ng mga Duterte ay kanyang itutuwid.